Si Naruto Uzumaki, Kakashi Hatake, Sakura Haruno, at Rock Lee ay naatasang gumawa ng isang B-rank mission para protektahan ang prinsipe ng Land of the Moon na si Michiru Suki at ang anak nitong si Hikaru Suki. Habang naglalakbay sila, may mga taong umatake sa prinsipe pero mabilis silang natalo ng mga Leaf Ninja. Kinagabihan, sabay-sabay silang kumain ng hapunan at pagkatapos ay natulog. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa pag-escort sa prinsipe at sa kanyang anak. Pagdating nila sa isang bayan, nanood sila ng circus. Doon, ipinakita ang tigre na may mahahabang pangil na si Chamo at ang matching na si Kiki. Habang hawak ni Kiki ang isang mansanas, nagpaputok si Hikaru ng larwang pana at tinamaan niya ang mansanas. Humanga ang lahat sa kanyang galing. Sinabi ni Hikaru na gusto niyang maging prize si Chamo pero sinabi ng host ng circus na hindi yun pwede. Dahil dito, binili na lang ni Prinsipe Michiru ang buong circus. Sinubukan ni Hikaru na pakainin si Chamo pero bigla itong umatake dahil ayaw nito sa mga tao. Mabilis na nailigtas ni Naruto si Hikaru. Pero sa halip na magpasalamat, tumakbo lang palayo si Hikaru. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Tinanong ni Hikaru ang kanyang ama kung saan sila pupunta. Sinabi ni Michiru na bibisita sila sa ina ni Hikaru. Pagdating nila roon, agad na pumunta si Amayo sa kanyang anak na si Hikaru. Hindi siya makapaniwala sa itsura ni Michiru dahil malaki na ang ipinagbago ng katawan nito at tumaba na siya. Pinilit ni Prinsipe Michiru si Amayo na bumalik sa kanya. Nangako siyang bibilhin ang lahat ng gusto nito kahit ang buong Land of the Moon. Pero sinampal siya ni Amayo dahil hindi raw yun ang mahalaga sa kanya. Sa pantalan ng barko, naglalaro ng Game Boy si Hikaru habang kumakain naman si Naruto ng ilang mangkok ng ramen. Umalis sandali si Sakura. Nang lumapit si Hikaru kay Naruto, binali ni Naruto ang kanyang chopstick sa harap nito. Walang ingat na inalok ni Hikaru si Naruto na maging tauhan niya. Nagtaka at nag-ingat si Naruto. Ipinaliwanag ni Hikaru na bibigyan niya si Naruto ng kahit anong gusto nito. Tinanggihan ni Naruto ang alok dahil para lang itong pang-aalipin. Patuloy na pinilit ni Hikaru si Naruto na tanggapin ang alok niya. Dahil dito, nainis si Naruto at sinabi sa kanya na tigilan na niya ang pagmamaliit sa ibang tao at matuto siyang maging mature. Nadismaya si Hikaru at nagpaputok ng larwang pana sa likod ng headband ni Naruto. Namula sa galit si Naruto. Sa sobrang inis, binali niya ang pana na may suction cup. Natakot si Hikaru at sinubukang tumakas pero agad siyang nahuli ni Naruto. Sinuntok ni Naruto sa ulo si Hikaru kaya umiyak ito. Sinabi ni Naruto na hindi niya pwedeng gawin ang kahit anong gusto niya dahil lamang sa mayaman siya. Pagkatapos, tumakbo si Sakura papunta kay Naruto dahil sinuntok niya ang bata. Sinuntok naman ni Sakura si Naruto at nahulog ito sa tubig. Sa hapunan, masayang kumakain ng lahat habang nakatali si Naruto sa sahig. Sinabi ni Sakura na kailangan niyang humingi ng tawad kay Hikaru pero ayaw ni Naruto. Dahil dito, hindi siya binigyan ng pagkain. Samantala, nakita ni Hikaru si Kiki na kumakain ng mansanas sa ilalim ng mesa. Kumuha siya ng mansanas at binigay ito kay Kiki. Pagkatapos, pumunta si Hikaru sa kulungan ni Chamo at sinubukan ulit itong bigyan ng mansanas. Pero nagalit si Chamo dahil ayaw nitong lumapit sa mga tao. Naawa at umiyak si Hikaru bago niya ihagis ang mansanas. Habang naglalayag sila sa dagat, biglang dumating ang isang malakas na bagyo. Lumabas sina Kakashi, Sakura, at Rock Lee para iligtas ang mga hayop mula sa bagyo. Pero tila walang pakialam si Hikaru sa kalagayan ng mga hayop. Dahil dito, lalo siyang kinasuklaman ni Naruto dahil wala siyang pagpapahalaga sa mga ito. Nasaktan si Hikaru sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Naruto. Kaya lumabas siya at sinubukang tulungan si Chamo na makarating sa ligtas na lugar. Pero parehong natangay sa dagat sina Hikaru at Chamo. Mabuti na lang at mabilis silang nailigtas ni Naruto. Kinabukasan, maayos na ang lahat. Lumapit si Chamo at naging mabait na siya kay Hikaru. Samantala, humingi ng tawad si Naruto sa mga ginawa niya kay Hikaru. Humingi rin ng tawad si Hikaru at naging kaibigan niya na sina Naruto, Sakura, at Rock Lee. Nangako silang mananatiling magkakaibigan kahit magkalayo na sila. Sumama rin sa kanila sina Chamo at Kiki. Sa sobrang saya, naiyak si Hikaru. Pagdating nila sa Land of the Moon, nagtaka si Michiru dahil sobrang tahimik ng lugar at walang mga taong nakikita. Pagdating nila sa kastilyo, walang sumalubong sa kanila. Maya-maya, lumabas si Shabadaba at binati sila. Tinanong ni Michiru kung nasaan ang kanyang amang hari. Sinabi ni Shabadaba na patay na ang hari at siya na ang namumuno ngayon sa Land of the Moon. Inutusan niya ang mga kawal na patayin silang lahat. Pero agad na lumaban ang mga Leaf Ninja. Pinabalik ni Kakashi sina Michiru at Hikaru sa karwahe. Kalaunan, dumating si Captain Korega para tulungan sila.
Ipinaliwanag niya sa mga kawal na si Shabadaba ang tunay na traidor. Sinabi naman ni Kakashi na sila ang mga hired leaf ninja na nagbabantay sa prinsipe. Inutusan ni Kakashi si Korega na patakbuhin ang karwahe at mabilis silang nakatakas. Dinala sila ni Korega sa isang lihim na kuweba. Doon nila nalaman na buhay pa pala ang ama ni Michiro. Nalaman din ng grupo na si Shabadaba ang nagtaksil sa hari. Kumuha siya ng 3 makapangyarihang ninja para tulungan siyang agawin ang trono. Pinabagsak ni Shabadaba ang hari at balak niyang patayin din sina Michiro at Hikaru, ang natitirang mga tagapagmana ng trono. Lumapit si Sakura sa hari at nakita niyang parang naging bato ang isa nitong braso. Kagagawan nito ng isa sa 3 ninja ni Shabadaba. Sinubukan ni Sakura na gamutin ang hari at kalaunan ay nagising ito. Masayang-masaya ang hari sa pagbabalik ni Michiro at Hikaru. Nagpasalamat din siya kay Naruto. Sinabi ng hari kina Michiro at Hikaru na ang mga tao ang tunay na mahalaga sa buhay, hindi ang mga material na bagay. Sinabi rin niya kay Michiro ang kanyang huling habilin, dapat siyang maging susunod na hari. Pinakiusapan din niya ang mga Leaf Ninja na protektahan sina Michiro at Hikaru. Nagpasalamat ang hari sa kanila bago tuluyang pumanaw. Pagkatapos, sinubukan nilang tumakas sa bansa sakay ng bangka. Pero biglang sinalakay sila ng 3 ninja na kinuha ni Shabadaba. Sinabi ni Ishidate na kailangan nilang ibigay sina Michiro at Hikaru. Tumanggi si Naruto, kaya sinuntok siya ni Ishidate. Pinigilan siya ni Kakashi, pero si Kongo naman ang umatake kay Naruto. Lumaban din si Rock Lee kay Kongo. Samantala, umatake si Karen Bana kay Sakura. Nasugatan naman ni Ishidate si Kakashi. Nalaman nilang gumagamit pala ang 3 ninja ng laso na nagpapabagal sa kanilang mga reaksyon. Akala ni Kakashi ay genjutsu iyon. Pero hindi pala. Napagtanto ni Sakura na epekto pala iyon ng paper bomb na ginamit kanina. Naging bato rin ang braso ni Kakashi. Dumating si Korega para tulungan siya, pero tinamaan siya ni Ishidate sa likod. Naging bato si Korega at pagkatapos ay binasag siya nito. Tumalon si Kongo sa bangka at tinalo ang mga bantay ni Hikaru. Nang malapit na niyang mahuli si Hikaru, biglang lumabas ang chakra ng fox kay Naruto. Mabilis na sinipa ni Naruto si Kongo at malakas na sinuntok palayo. Umatake si Karen Bana kay Naruto. Pero mabilis din niya itong napaatras. Gumamit si Kakashi ng Chidori laban kay Ishidate pero nakaiwas ito. Sa huli, nahuli ng 3 ninja si Michiro at tumakas sila. Sa kastilyo, nalaman ng dahilan ni Shabadaba sa pagsakop sa bansa. Puro material na bagay lang ang mahalaga sa kanya, katulad ng mga bagay na dati ring itinuturing na mahalaga ni Michiro. Gusto niyang gamitin ang yaman ng bansa para sa sarili niya sa halip na para sa mga tao. Naiinis si Michiro sa ugali ni Shabadaba at napagtanto niya ang katotohanan sa sinabi ng kanyang ama. Nagdesisyon si Shabadaba na patayin siya sa pamamagitan ng matagal na pagbibigti. Pinatayo niya si Michiro sa isang kahoy na tabla na hindi sapat para suportahan ang bigat niya habang may tali sa leeg, kaya siguradong mahuhulog siya kalaunan at mabibitin. Sa tulong ng circo na binili noon ni Michiro, nagtangka si Kakashi na iligtas siya kasama si Hikaru at ang mga sundalong tumalikod kay Shabadaba. Pumasok sila sa palasyo na nagkukunwaring mga miyembro ng circo. Isa-isa silang nakipaglaban, hinarap ni Kakashi ang maraming sundalo sa courtyard habang bawat genin ay humarap sa tig-isang ninja. Gumamit si Lee ng isang pares ng nunchako na pwedeng i-connect sa iba pang mga tungkod na nakatago sa kanyang leg weights, kaya nakakagawa siya ng mga armas tulad ng mahabang tungkod at chain whip. Pinatay niya ang kalaban niyang si Kongo gamit ang reverse lotus. Nagawa naman ni Sakura na talunin ang kalaban niyang gumagamit ng lason at genjutsu na si Karen Bana. Binasag niya ang isang chandelier para malaman kung nasaan ito sa pamamagitan ng pagmamasid kung saan ito gumagalaw at pagkatapos ay pinatay niya ito sa isang suntok. Nakipaglaban si Naruto kay Ishidate, ang leader ng 3 ninja, habang tinutulungan si Hikaru na makarating sa kanyang ama. Nagpaputok si Hikaru ng pana at naputol ang lubad sa leeg ni Michiro. Sinalo naman ng mga shadow clone ni Naruto ang prinsipe at ang kanyang ama. Nagalit si Ishidate at sinubukang patayin si Naruto pero inutusan siya ni Shabadaba na asikasuhin si Michiro. Ginamit ni Ishidate ng buong lakas ang kanyang petrification glove habang patuloy na sinasabi ni Shabadaba kung sino ang dapat niyang atakihin. Dahil sa inis sa kanilang patuloy na pagtatalo, aksidenteng ginawang bato ni Ishidate si Shabadaba. Sa huling laban, dahil hindi magamit ng maayos ni Naruto ang kanyang binti matapos tamaan ng kakaibang petrification technique ng kalaban, sumakay siya sa balikat ni Michiro para umatake gamit ang Rasengan. Sinalamin nito ang liwanag ng buwan at lumaki ito hanggang maging hugis crescent moon. Na naging crescent moon Rasengan.
Tinamaan ni Naruto si Ishidate gamit ang pag-ataking ito, dahilan para tumalsik siya at masira rin ang batong katawan ni Shabadaba na naging dahilan ng pagkamatay nilang dalawa. Matapos mamatay si Ishidate, naging hari ng bansa si Michiro. Nangako siyang mamumuno gaya ng kanyang ama habang nagsisimula na rin siyang mag-diet at mag-weight training. Dahil hindi makagalaw si Kakashi matapos gamitin ng sobra ang Sharingan. Nagdesisyon ng kanyang grupo na magbakasyon muna sa Land of the Moon habang nagpapagaling siya. Pagkalipas ng 2 linggo, bumalik na ang lakas ni Kakashi at umalis na ang grupo bilang mga tagapagligtas ng Crescent Moon Kingdom. Nagdesisyon si Haring Michiro na subukan ulit na ayusin ang relasyon nila ng kanyang asawa, ngayong alam na niya kung ano ang mga bagay na hindi niya dapat gawin.